Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Masang Pilipino. Maganda ito. Pahayag ni ex-Senate President Franklin Drilon. Title: Drilon calls to cancel the passport and freeze all Saldico's accounts. Former Senate President Franklin Drilon is calling on authorities to act immediately against Saldico. According to him, the congressman's passport should be revoked to prevent it from leaving the country and subsequently stop the movement of all his bank accounts. Drilon explains, it is important to take these steps while the case against Ko is being strengthened and drafted to ensure it is held accountable to the law. Okay, ang galing. Diba, simple man lang yan eh. I don't know with this government. Matagal ko nang sinasabi niyan na kung seryoso ang administrasyon sa panagot sa mga kawatan. Sample, Saldico, dahil siya naman ang nilaglag na nila eh. Except yung isa pa, Saldico lang. Eh, sabi nga ni Senator Amy, eh parang tiklop na daw ang Blue Ribbon Committee hearing, tigil na daw para hanggang kay Saldico lang ang pananagutan. So yung isa dyan, yung the name that can never be mentioned, ay hindi na madamay. So, ayun, ang NBI nag-recommend na case build-up para kay Saldico. Eh bakit yung napakasimpleng bagay itong sinasabi ni ex-senator, Senate President Drilon, para hindi na siya makagalaw, i-cancel na ang passport, i-freeze ang lahat ng bank accounts. Ang tanong, bakit hindi pa ginagawa? Ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Bakit hindi pa nila ginagawa? Ano sa tingin? Hindi ba nila alam ito? O alam, nagmamaang-maangan lang? Napakasimple. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments ha. Nelson Kawili, manawagan ka rin sir kung paano din panagutin si Tambaluslos dahil siya lahat ang punot dulo nito according to Senator Cheese. O nga no? Bakit si Saldico lang ang tinatarget? Julie Malaluan, for once I agreed with Mr. Drilon. Jojo Santa Agueda, he must have already transferred bulk of his money offshore. Ito nga, posible ito. Kasi na-foresight na nila na magkakaganito, kaya pinalarga na nila si Saldico eh. Biglaan na lang, lumutang ang balita, wala na siya sa Pilipinas, nasa US na. And then, palipat-lipat na lang siya. From US, na kunuhay, nagpapagamot sakit sa puso, biglang napunta sa Paris, France, and then napunta sa Singapore, dumaan sandali ng Dubai, and then ngayon nasa Madrid, Spain, at kung susundin niya yung flight itinerary niya, October 4, babalik na naman siya ng Singapore. And then from Singapore, wala na. Hindi na nakalagay kung what's next. So, when talking about bank accounts, baka na-withdraw na at nailipat na sa ibang accounts. Alan Hoy, confiscate and attach properties. Jude Gokong, di man musugot si Lacson. Nadamay tuloy si Senator Lacson.
Richmond Tan, number 2 is connected to number 1 and King Crook is related to the crook. Kuha na kasi ito eh. Yung sumpay-sumpay sa Bisaya. Pagpigain nila itong si number 2, ituturo niya si number 1. Pag maano si number 1, ituturo din niya sa utak. Sino ba yung utak? I don't know. Alberto Hontongko, tama ka Sir Drilon. Almasar Jojo, sabi dito, Sir, they cannot do that to their big boss. Ay, klaro naman. Oy, if this is Saldico, meron siya dito. Itong meron dito, meron pa dyan. Yan ang sinasabi. Kaya, let us see kung anong gagawin nila. Baka naman, kung susundin nila ito, suggestion ni ex-Senate President Drilon, well and good. Sasaludo ako na tutuhanan ang administrasyong ito na panagutin ang mga salarin sa paglustay sa kaban ng taong bayan. Kung gawin nila. Walang galaw eh. Hanggang case build up lang. Okay. Tingnan natin. Nasaan na ba yung people who reacted? Tingnan natin 39,000 people who reacted, 34,000 like, and 4,600 love. Ibig sabihin, ang mga netizens umuuyon, pumapabor itong napakagandang suggestion ni ex-Senate President Franklin Drilon. So, babalik pa ba si Saldico sa Pilipinas? Again, opinion ko lang ito, never na siyang pabalikin. Para hindi maipit yung kanyang amo. Kaya yung passport na yan, personal opinion ko lang ito, hindi nila gagalawin ang passport. Matapos na lang ang term ng administrasyong ito, buo pa rin ang passport ni Saldico. Yan ang aking obserbasyon. I hope I am wrong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero. Inabang. So, man ni ang iyang balay. So, gipang lutudan ra gani og bato. Iyang balay. Muna ni ang itsura sa iyang balay oh. Gatakilid na. Tagid na to nga kuan na gid kaayo, karaan na gid kay nga balay. Muna ni ang itsura sa balay sa taga na Mugiro oh. Ang giluagon sa buslot sa ilang atop. So, pang butangan unta og silupin apan ang silupin nagisi nagihapon. Mun kay lata na magid kaayo ang yero. Ang butangan o kuan muna ni ang ilang itsura sa ilang balay. O karon niya pila na manggid ka tuig ang imong balay nga imong atop nga inana ng itsura? Mga 20 na gid nga kitawig. 20 na ka tuig. So dugay na gid nga nagantos mo sa ulan. O dugay na gid. Lagi. So 20 na ka tuig. Ngano man niya sa kadugayon na nga 20 na ka tuig nagantos mo sa ulan, ngano man nga wala mo nakapuliya og yero? Tungod sa kawadon lagi. Tungod sa kalisod. Kalisod. So unsa imong trabaho di aya? Kan ra gyud. May nadlaway ra. Lawan ra. Kung walay adlawan, Wala gyud. wala gyud. So lisod gud kayo ang kinabuhi la kuya. So pila na day imong anak? Duha. Duha. So tanan na naga-eskwela karon. So kuan gyud. So mag-atop na ka karon ya. Oh. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo sa nagtabang kong sa
Ginoo. Natabangan na gid mi og sin. May Salamat. sila nang among atop. Di na gid mi maulanan. Sige, salamat.